Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon ako ditong gawang isang stand pan at isang orbit pan. Yan, ang brano ay Euretex at ito naman ay Airfinity. At minsan na rin akong nakagawa dito mga kabutingting. Ito kasi ay dorm. Yan, dorm ito ng mga estudyante. Ayan, ito yung kanilang mga apartment or dorm nga. Tama nga ba yun, boy? Dorm. So yan, bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay ating umpisahan. So unahin natin itong stand pan. Yan, customer ko kasi ang ano nito, may-ari. So yan, ito ay testing natin, walang ugong. Ayan o, wala, nakasaksak na yan. So yan ay ating ibababa at dito natin sa baba titirahin yan. Ayan, nakababa na mga kabutingting. So tanggalin lang natin tong pangharap na screen. Ito yung unang moves natin. Ayan, tapos ikutin lang natin yung kanyang ilisi, napakalambot. Aalugin lang natin. Yan, wala itong alog. Tapos wala ring maiangat or walang space yung kanyang ilisi or yung pinaka-shafting niya. Tanggalin natin yung ilisi at itong screen na panglikod. Baklasin natin lahat. Ayan, ayan o, wala tayong walang mahila. At madalas ito sa mga ganitong brand mga kabutingting na Airfinity. So yan, tanggalin natin tong 4 na tornilyo para matanggal natin yung pangharap na cover sa motor. Ayan, tapos angat lang natin. Tapos uy, tanggal. So yan, tanggalin natin ito. Tanggalin lang natin yung tornilyo sa likod para matanggal natin yung panglikod na cover sa motor. Ayan, ito ay hindi pa ginawa mga kabutingting. Hindi pa ba or ginawa na? Hindi pa ito nagawa dahil ito ay, kung mapapansin nyo, hindi pa nakarekta. So tanggalin natin itong tornilyo sa kapasitor. So matigas ang kagwang. So dahil wala itong power, tapos wala siyang uga. Ang problema lang, wala tayong ganyan. Ayan, sakal. So tanggalin natin ito. Yan. Bali ito, iba-bypass ko ito. Pero hindi na ako maghalongkat dito dahil ang problema nito, thermal fuse. So tanggalin lang natin yung 4 na tornilyo na ito. So yung pagtanggal ng 4 na tornilyo, hindi ko na ipapakita. Ganon din yung tornilyo sa kapasitor para hindi hahaba dahil may isa pang orbit pan. Ang purpose lang nito kung bakit ko siya tatanggalin yung 4 na tornilyo para magbawas ng spacer. So yan lang yung purpose kung bakit ko siya tatanggalin yung mga tornilyo. So stay put lang muna kayo dyan. Ayan, natanggal ko na yung mga tornilyo. So sunod lang natin gagawin ay hugutin lang natin ito. Yan, napakaganda pa ng shafting nito mga kabutingting. Ayan o, napakakinis. Sa kabila ganun din, napakakinis din. Ayan, so gagawin lang natin dyan ay tatanggalin natin tong spacer. Tapos nako, maninipis lahat yung kanyang yung kanyang washer or spacer. So gagawin natin dito ay magbabawas tayo gamit tayong side cutter para magkaroon siya ng play dahil wala itong play. Ayan, okay na yan. Balik natin. Tapos
Isang spacer lang ibabalik natin, ito lang, yung kulay puti. Mas matibay kasi ito. Ayan, dahil ito ay nabuksan na rin natin, sisilipin na rin natin kung saan dito nakakabit yung thermal fuse. Dahil kung mapapansin nyo, parehas kulay asol yung kanyang linya sa kapasitor. Ayan o. So, nakakabit na kapasitor dito ay ito, yung nasa baba, ito. So, dahil magbabypass ako, ang gagawin ko ay magbabalat na ako dito. Palatandaan. O, ayan. Tapos, lalagyan natin ng langis yung kanyang foam. Ayan. Para mabasa. Bushing nito ay okay pa mga kabutingting. Walang kaproblema. Napakakinis pa. Kaya hindi na ako magpapalit ng bushing. Balik natin. Tapos, itong kabila, lalagyan natin ng langis. Ayan. Tapos, simbol natin. Ayan. Tapos, hihilahin lang natin yung shafting pataas. Ayan, mayroon na. Kaso, napakalaki. Ayan o. Nasubrahan ko yata ng bawas ang kagwang. So, ibabalik natin yung kanyang ibabalik natin yung spacer na manipis. Ito. Ayan, ito yung ating ikakabit. Hindi natin ikakabit itong napakanipis. Ayan o. Ayan, itong medyo makapal-kapal. Dahil nasobrahan ko sa pagbawas. Kasi pag hindi natin babawasan to ng spacer, mag-iinit ito. Dahil sakal yung kanyang shafting. Ayan, tingnan natin. Ayan, ito, mayroon na. Ayan o. So, good na ito. So, yung wire pumasok. Labas natin yan. So, ayan. Bali, ibabalik ko lang yung mga tornilyo dito, yung 4 na tornilyo. At hindi ko na bibidyohan yung pagbalik ng 4 na tornilyo. Ayan, nabalik ko na yung 4 na tornilyo. Balik na rin natin itong tornilyo sa swing arm. Diretsuhan na ito mga kabutingting. At hindi ko rin alam kung okay ba yung motor nito dahil hindi ko naman tinister yung dalawang linya sa kapasitor. Dahil binuksan ko lang dahil nagbawas tayo ng spacer. Yun nga lang, nasobrahan sa pagbawas. Ayan, okay na ito. Sunod, ito yung paborito kong ganito ang switch na nandito malapit sa kanyang motor. Ang ginagawa ko dyan ay hindi na nagbabalat, pinuputol ko lang ito. Tapos babalatan ko lang yan. Yan, tapos steady ko lang. Tapos saksak ko tong power cord. Yan, saksak natin. Tapos ito ay itatap ko doon sa ito, yung aking binalatan kanina. Tignan nyo ito kung ito ba ay aandar. Ayan, umaandar na. At pakanan, sakto yan. So, ugutin lang natin. Tapos, tap lang natin ito dito. Yan, tap na natin ito. Sandali ha, para, ayan, okay na yan. Tap, saksak ko ulit. Tignan ko kung mabilis pa ba ito. Kaso naka number 3 pala ito. Patayin muna natin. Ayan, number 1. Mabilis-bilis pa ito. Pero mas maganda kung makakasigurado tayo na okay pa yung kapasitor. Tester na lang din natin yung kapasitor para sigurado. Baka mamaya may problema na rin yung kapasitor. Yan, on lang natin ito. Select natin sa OL, sa capacitance. Ayan. Kaso malabo. O yan. Tapos putulin natin tong kapasitor. Ang problema hindi kita. Ayan. Ayan, putulin na lang natin. Balatan natin ito. Ayan, tingnan natin kung ito ay 1.5 microfarad. Tingnan natin kung 1.5 pa ba ito. Ayan, 1.3 na lang. Kita kaya sa tester? Medyo masilaw kasi. Kagwang. Ayan. Ayan, kitang-kita. Ayan 1.3 na lang ito. Ayan kaya medyo mababa na. So papalitan na rin natin yung
kapasitor. Marami naman akong kapasitor dito. Ay hindi marami, konti na lang pala ito din. Mukhang wala na nga yata, ang kagbuwang na. Naloko na. Ang wala na nga yata mga kabutingting. Tingnan natin ito kung ilang microfarad ito. Ito 1.5. Tanggalin natin, nakabalot pa kasi. Ayan o, ito ay 1.5 microfarad. So hihinang ko lang ito dito. At yung paghinang nitong ito dito sa kapasitor, hindi ko na ipapakita. So istipot lang muna kayo dyan at magpapainit din ako ng hinang dahil hindi pa ako nakapagpainit ng hinang. So ayan, bali nakahinang na yung dalawang wire sa kapasitor. Tapos itong ano, yan naka bypass pa rin yan. At nilalagyan ko siya ng tube para hindi yan siya mang-ground dito sa katawan or doon sa gagamit pagka ano, gagamitin ba. Yan, hindi mag-ground, kaya nilalagyan ko ito ng tube dahil dito kasi natin ilalagay itong kapasitor yan. Kaya nilalagyan ko yan siya ng tube. At yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka ko po ay baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At kung napapansin nyo, hindi na ako naghalungkat dito sa yan dito dahil kung maghahalungkat pa ako dyan, ito ay aluminum, madaling maputol. So baka mamaya hindi ko pa magawa pag ako'y nakaputol. Kaya nagba-bypass na lang ako at hindi ko na ito ginagalaw dito banda. So yan. So dahil ito ay habang ako ay nagpainit ng hinang kanina, nilinis ko na ito. Ayan o, pati screen linis ko na rin para mabilis. So hindi na natin yan lalagyan ng langis dahil nilangisan ko na yung loob niyan. Kita nyo naman kanina. So ito yung ating i-assemble na. Bale, problema nitong electric pan na ito ay thermal fuse. Tapos nagpalit na rin tayo ng capacitor dahil mababa na sa 1.5 microfarad. 1.3 na lang yung ating na reading na microfarad. Ayan. Tapos balik na natin tong screen. Yan, balik lang natin yung takip sa motor or cover. Tanggalin ko muna yung tornilyo para makita yung butas. Ako, hindi matanggal Naloko na. Ayun. Kagbuwang, hindi pala pumasok. Yan, ito yung ating ilagay sa stand.
Ayan. Tapos testing natin. Tanggalin natin yung ating nakasaksak na hinang. Saksak natin ito. Tapos switch natin sa number 1. Ayan. Ikot kaagad at mabilis ito. Ayan o. So yan lang yung pinaka problema. Number 2. Number 3. Diba? Okay na. So isusunod natin ito. Gagamitin muna natin yung electric pan na yan. Lagay lang natin sa number 1. So dito tayo sa orbit pan. Yan, tanggalin lang natin itong screen. Napakadumi. Ako, matigas. Yan. Kunting tip lang, pag nagpukpok kayo nitong shafting, dapat dahan-dahan lang mga kabutingting. Yan, ito ay matigas. Yan, matigas, ikutin. So baklas natin ito lahat. Yan. Sunod, tanggalin natin tong tornilyo na ito. Sunod, tatanggalin lang natin yung di pala kita. Yan, tong tornilyo, 3 tornilyo. Yan, sunod, tanggalin naman natin yung 2 tornilyo na ito. Tanggalin, pwede nyo na ito gamitin. Hindi na yan, para di kaminitan yan. Ha? Para di kaminitan. Na, ikaw. Pero ito, Yan, ito ay ating iti-tester. Tester muna natin ito kung ito ba ay may power o wala. On lang natin itong ating tester. Select natin sa OL. Tapos testerin natin tong linya na ito. Ayan, wala tayong nakuhang continuity o resistance. Tapos baklasin natin ito. So yan, bali tatanggalin ko lang yung paikot na tornilyo at hindi ko na ipakita yung pagtanggal ng mga tornilyo na 4. Ayan, bali natanggal ko na yung mga tornilyo, mga kabutingting. So ngayon, ang susunod natin gagawin ay angat lang natin ito. Tapos ganun din ito. Para yatang hindi maganda. Dali lang ha. Dahil nakalimutan ko maglagay ng tanda. Tandaan natin yan dahil para siguradong hindi tayo maliligaw sa pagbalik mamaya. Ayan. Ayan, okay na yan. Tanggalin natin ulit. Kailangan dahan-dahan lang mga kabutingting dahil yung kanyang ano nito, ayan o, yung kanyang mga cable tie ay nagkaputol-putol na at para yatang sunog. Ayan. Mayroon pa itong fuse mga kabutingting, hindi pa ito nakarekta. Ayan o, ito pa yung fuse dahil hindi pa ito nagalaw. Kaso sunog. Yan ang ibig kong sabihin, may fuse man o wala, pwedeng masunog pa rin yung motor. Yan na, hindi ito magagawa mga kabutingting dahil sunog yung kanyang pinaka winding. Yan o, sunog ng itim. So isa lang yung magagawa natin ito. Tanggalin na natin itong mga tatawagin ko muna yung may-ari mga kabutingting dahil ito hindi na ito magagawa dahil sunog.
wala kasing nagre-rewind dito sa amin. Kung mayroon lang ay papalitan ng rewind yan. Yun nga lang wala. Mas maigi pagka putol-putol pa. Kaya pa ito. Nagkaputol-putol na, yung kanyang hibla, sunog pa. Kaya hindi na talaga yan kaya. Ayan, tinawag ko na yung may-ari, mga kabutingting. Yan sir, oh. Ito nga pala yung may-ari, si sir. Yan. Yan sir, oh, sunog. Ang itim. At ito, mga kabutingting, may fuse pa ito. Ito yung fuse, oh. At hindi ko pa ito pinakailaman dahil yung mga ginagawa ko dito dati, marami-rami yon. Okay pa naman. At nakarekta lahat yon, mga kabutingting. Okay pa naman, yun yung aking ibig sabihin. Kahit may thermal fuse or wala, ito, thermal fuse yan. Kahit may thermal fuse o wala, basta masunog ang motor, sunog talaga. Tingnan natin kung okay pa ba itong fuse na yan. Dapat pag magka-problema, dapat ito ang unang bumibigay. Ayan, set natin. Ayan, wala na. Sira na rin tong thermal fuse. So, hindi ito magagawa, sir. So isa lang yung nagawa ko sir, itong stand pan lang. Yan, testing natin para makita rin ng may-ari. Ayan, naka number 1 yan sir. Wala ka na ipapagawa sir, yan lang. Ayan. So yan mga kabutingting, isa lang yung nagawa natin dahil yung isa sunog yung motor, yung orbit pan. So dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo nang ingat tayo palagi. At God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.